Pagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about all sin must be punished, and our scripture is all about 1 Peter chapter 1 verse 14 to 19. NIV version: As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, Be holy because I am holy. Since you call on a Father who judge each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish of defect. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay tumatalakay or tumutukoy sa kalagahan ng pagiging banal tulad ng ating mahal na Diyos. So, binibigyan din dito na bilang mga anak ni Jesus, kailangan nating umiwas sa kasamaan at mamuhay ng may kabanalan. So, pinapaalalahanan din tayo na ang ating kaligtasan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga material na bagay, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo na nagdusa upang tayo'y maligtas. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is God is holy and He hates sin. So, ang Diyos ay banal at may napakalalim na pag-ayaw sa kasalanan. So, ang kanyang kabanalan ay nangangailangan ng paghatol sa anumang uri ng kasamaan dahil hindi maaaring manahan ang kasalanan sa kanyang presensya. So, second is God hate our sinful passions. So, hindi lamang ang mga gawaing kasalanan ang kinamumuhian ng Diyos, kundi pati ang ating mga masasamang pagnanasa at kagustuhan na naguudyok sa atin upang gumawa ng mali. So, ang kasalanan ay nakakasira hindi lamang sa ating relasyon sa Diyos, kundi pati na rin sa ating sarili. So, last teaching is God pour out His wrath on Christ. So, ang galit ng Diyos sa kasalanan ay buong ibinuhos kay Kristo. So, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, tinanggap na Jesus ang parusang nararapat para sa atin. So, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay napalaya mula sa kaparusahan ng kasalanan. So, dadako na tayo sa ating application. So, our application is be holy and set apart. So, bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang maging banal at hiwalay sa gawaing makasalanan. So, dapat tayong magpakabanal sa ating pag-iisip, salita at sa gawa na nagpapakita ng ating pagsunod sa Diyos na nagligtas sa atin. So, second is fear God and hate evil. So, dapat tayong mamuhay na may takot sa Diyos, kinikilala ang kanyang kabanalan at ang kanyang karapat-dapat na paghatol. So, ang tunay na takot sa Diyos ay nagdudulot ng paglayo sa kasalanan at pagtanggi sa anumang uri na kasamaan. So, last application is go back to the cross. So, kapag tayo ay nakaharap sa tukso o kasalanan, dapat lagi nating alalahanin ang krus ni Kristo. Kasi ang sakripisyo kasi ni Jesus ay nagsisilbing paalala na lahat ng kasalanan natin ay dapat maparusahan. Ngunit sa kanyang biyaya, tayo ay napatawad at nailigtas. So, dadako na tayo sa ating discussion. So, yung discussion natin is all about what does the cross of Christ tell us about our sin. So, para sa akin, yung krus ni Kristo ay isang sobrang lalim na paalala ng bigat ng ating kasalanan at kahihinatnan nito. So, pinapakita nito na ang bawat kasalanan, gaano man siya kaliit, ay nararapat na maparusahan ng Diyos dahil sa kanyang kabanalan at katarungan. So, ngunit sa kabila nito, ang krus din ay sumasalamin sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, na siya mismo ang naglaan ng solusyon sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. So, sa pagtingin sa krus, naiintindihan natin ang lalim ng ating mga kasalanan, ngunit higit sa lahat, ang lalim ng biyaya at habag ng Diyos
na nagligtas sa atin.